Ito na yung tax collection ng BIR. So, mayroon silang dalawang proceedings na pwede nilang gagawin. Yung summary, pag hindi sila gagamit ng korte. Kasi pag sa korte kasi medyo magastos. Tsaka yung ikalawa is yung judicial. Now, pag outside sila sa court, pwede nila yung i-confiscate yung mga personal property ng taxpayer para mabayaran yung mga taxes nila. Or pupunta sila sa mga real properties ng taxpayer. Pwede yung pagsabayin or pwedeng maulang yung levy, yung real property, pwede naman na sumunod yung personal property. So, sa discretion na yan ng BIR kung alin doon ang gagamitin nila. Dito sa distraint of personal property, ang ginagawa talaga sa tax collection is yung actual na gagawin nila, yung seizure talaga ng personal. Ang ibig sabihin ng seizure, kukunin nila yung mga personal properties. Pagdating naman sa bangko, magsiserve sila ng garnishment. Yung, if you freeze yung, what I mean, yung account is, kumbaga magsiserve sila doon na ito ay, kailangan ito ay sa BIR na kung ano yung lalabas is pupunta sa BIR na account, yung ganon, garnishment. Ito namang constructive, magkakaroon lang ito for prevention purposes. Kung titingin tayo dito sa detalye, pag constructive kasi, so as I said, prevention, remedy, pwede lang itong gagawin, not actually on the case na mayroong kukolektahin ng tax, or nag-due na yung tax nila or ganon. Ang constructive restraint ay ginagawa lang kung mayroong mga situation that will give rise na baka hindi makokolekta ng BIR yung tax. So, ito yung mga situations na yon. Una, halimbawa, nagre-retire siya. Pwede kasi na magre-retire tapos hindi na magpaalam, baka hindi sila magbabayad ng tax, mag-retire ng business, tatago lahat, yung mga ganon. So, hindi nila mahahabol. Kaya, while on the process of the retiring, ang gagawin ng BIR, magsiserve sila ng constructive restraint. Ang constructive restraint, sa pag-serve yan, ang kanyang gagawin is i-freeze lang yung transfer ng personal properties. Okay. Dito naman, ikalawa is yung paglalabas ng Pilipinas. So, yun. Pag nakikita nila na parang wala ng personal assets dito, what I mean, parang hindi na siya babalik or walang any abiso na ganon, pero mayroon siya mga pending na babayaran na taxes. So, gagawin ng BIR, magsiserve sila. I-freeze nila yung mga personal. So, ganon din dito pag magre-remove sila ng properties, ibig sabihin, dadalhin yung mga personal properties nila doon sa ibang bansa. Katlo is yung mga mayroon silang mga intention na kita ng BIR na itatago nila yung kanilang mga personal properties bilang pambayad ng tax. So, ganun. So, apat yan. Ito. So, at the discretion of the BIR, they can serve yung tinatawag nila na constructive restraint. Okay? Pag nakikita nila yung mga mayroong ebidensya na hindi babayaran ng ng taxpayer yung kanyang anong tawag dito, yung kanyang taxes. So, gagawin lang pag-serve dyan is isa-serve sa then yung taxpayer is magsasign ng undertaking to preserve the property. Yon. So, kung mayroong mga property na unauthorized na transfer, that's a violation against the taxpayer. Okay? So, yung actual, as I said earlier, mayroon yung actual na physical seizure talaga. So, taking of property para doon sa public auction. Ibebenta sa highest bidder, then whatever is the proceeds, ibabayad doon sa tax obligation. Itong levy, yun sabi ko kanina, simply as isi-serve nila, so they will occupy yung real properties mo. You cannot use you are no longer authorized that to sell or what. So sila na yung isi-seize nila yung title, anong papeles na mayroon ka to secure the ownership of the land and building. Gagawin nila doon, pupunta pa rin sila sa public auction at saka ibebenta yan sa highest bidder to satisfy the tax. Okay. Now, sa pag-execute ng summary proceedings,
Okay, pwede yan gagawin ng RDO mismo kung less than 1 million yan. Pag higher than that, commissioner yung gagawa. Tanong, paano ba nila siniserve yung warrant? So, ito yung according sa latest na lumalabas na revenue regulation. So, sabi dito, para sa mga individual taxpayers, so we're talking about yung mga sole proprietorship, professional, basta hindi corporation, ang warrant of distraint daw must be served personally to the taxpayer. Again, in person, it must be served. Again, in person. Or, kung wala sila, yung kanilang authorized representatives or yung household or member of legal age with sufficient discretion. Yung pwede makapag-decide. So, legal age, yun. Alam natin ano yung legal age. For corporations, service, past corporation naman, either is served kay President, Vice President, Management. So, any of the responsible officer who typically handles correspondence. Ibig sabihin, correspondence yung kung sino yung kadalasan, kung hindi man yung President, Vice President, Manager, Treasurer, Comptroller, kung sino yung officer na kadalasan yung nag-face doon or nag-entertain ng mga BIR officer, siya yung yung mag-handle or mag-receive doon sa warrant of distraint or the levy. In case na wala talagang makikita, so ang gagawin, magkakaroon sila ng tinatawag na constructive service protocol. Gagawin nila is pupunta sila sa the applies taxpayer abuses kung ayaw talaga na tanggapin ng taxpayer. So, gagawin nila is pupunta actually sila sa barangay. Doon nila serve. Okay, then kailangan lang nila ng 2 credible witnesses to sign the receipt. Okay, and provide ID. Okay, and duplicate left at the premises, iwan nila doon at saka yung copy send nila doon electronically. So, parang dalawa. Iwan kung mawala yon, at least mayroon dito na like sa postal, doon nila send registered mail or electronic mail, send nila email. So, that's acceptable at this time. So, para mas madali. Kasi pag ayaw tatanggapin kasi ng hindi pwedeng ganyan kasi the tax collection cannot be delayed. That's the rule of the lifeblood doctrine. Okay. Now, kung hindi nakita yung taxpayer pero voluntarily nagpakita din siya, so ang tawag doon ay reserve phase. So, kasi nadeklara siya before as cannot be located or CBL. So, nagtatago. Ngayon, kung nagpakita na siya, then, ang BIR ay pwede na niyang isi-serve simultaneously lahat ng pending na mga warrant of distraint or levy sa kanya. So, sabay-sabay yon, pwede yung gagawin kahit na yung liens at saka yung encumbrances. Pwede yung gawin. Okay? Now, to better understand the difference of the proceedings made in serving the distraint, dito, actually na-discuss na natin. Ito naman is yung pag-auction na paano ba ginagawa at ano yung kaibahan. So, ito yon. Step by step, una, magkaroon ng notice of sale. Kailangan yan kasi it should, yung public auction, it should not be, it should not impair the right of the buyer na makapag-raise ng the highest proceeds doon sa kanyang auction sa personal property and real property. So, kaya kailangan ng notice of sale. Kaya lang, dito magkaiba lang yung dalawa. Yung sa distraint, ang kailangan lang dito, notice of sale lang sa 2 public places. Enough na yon. In the municipality or city where the distraint is made. So, 2 public places. Hindi naman sinabi dito kung gaano kayo yung dalawa, basta yun lang yung description. Sa real property naman, sinabi dito na kailangan ng 3. 3 sa kanya, municipal, post office, public church. So, ito yon. At saka ikalawa, kailangan i-publish siya sa newspaper in general circulation for 3 weeks consecutive. So, general circulation, it could be nationwide. So, probably nationwide lang when you say general circulation. Publish mo sa Inquirer, sa Metro
bulletin, Manila Bulletin, yung mga ganon. Itong time of sale, kapag ang ay tapos na yung publication, pwede na sila mag-ano ng sale. The sale shall be held not less than 20 days after the notice is posted. Okay. Not less than. So, ibig sabihin, mayroong 20 days na ipapublish yun sa ang yung mga personal property. Then, after that, then saka pwede na magsimula ng public auction. Samantala, dito sa real property naman, kailangan ng at least 3 weeks ng publication bago magsimula. So, dito, 20 sa kanya, 20 days sa kanya is 3 weeks. Okay. Now, yung mga chances na mayroon yung taxpayer na pwede niyang mabawi yung mga nasubasta or what I mean, yung mga na-confiscate or yung seize na mga personal property at saka yung real property. Pagdating sa personal property, pwede niyang bayaran yung tax lahat-lahat pati na yung interest para mabawi lang yung kanyang personal property. Dapat mangyari yan bago magkaroon ng consummation of the sale of the public auction. Ang ibig sabihin, bago magkaroon ng finality doon sa public auction, dapat mabayaran niya lahat ng mga interest tax na yon para mabawi niya yung kanyang personal property. Ang tawag natin dyan ay right of preemption. Samantala, yung sa levy naman, mayroon siyang tinatawag na right na pwede niyang bawiin kahit natapos na yung public auction within 1 year. Ang kagandahan lang dito sa levy property, kahit natapos na yung sale sa public auction, mayroon ng highest bidder, yung possession ng property is nandun pa rin sa kanya in 1 year. Kumbaga, hindi yun pwedeng kukunin sa kanya. Kasi mayroon pa siyang 1 year na pwede niya pang i-redeem yung kanyang real properties na nabenta sa pamamagitan ng pagbayad ng lahat ng mga taxes or pagbayad doon sa taxes at saka yung sa amount na ibinigay ng highest bidder. Kasama na din yun yung tinatawag natin na interest. Pagkakalam ko ng interest dito is 20%. So, yun. Ang bidding process, i-award sa highest bidder in both case, real property at saka personal. Ang minimum naman, yung minimum na bid, kailangan sufficient to cover the tax due at saka yung mga administrative cost. Yung pag-facilitate ng public auction, kasali yon sa dapat i-cover ng highest bidder. Yun yung minimum na dapat i-bid. Kumbaga doon magsimula yung bidding. The amount of sa levy, kailangan yung amount of bid must also cover the administrative cost tax due. So, parehas sila pagdating sa ganyan. Okay. Now, what if walang bidder? Pagdating sa personal property, pwede niyang bilhin ng commissioner. Doon naman sa real property, pwede niyang i-forfeit in favor of the government. Sabi dito, kung walang bidder or yung bid is insufficient, the government shall forfeit the property. So, ibig sabihin, i-declare niya yung property na nasa sa kanya yung ownership na na-transfer din. The Register of Deeds will transfer the title in favor of the Republic of the Philippines. Dito sa distraint is bibilihin ng commissioner, i-purchase niya on behalf of the national government. So, probably, ang kanyang gagamitan pang purchase is yung taxes na utang mo. Okay? Or utang ng taxpayer. Post-sale. So, pag tapos na talaga yung nagkaroon ng finality sa public auction pagdating sa personal property, then wala nang magagawa yung taxpayer kung hindi, nabenta na talaga yung personal property. Samantala, dito sa levy or yung sa real properties naman, yung taxpayer ay meron pang chance na pwede niyang bawiin yung nabenta na real property within 1 year from the date na nagkaroon ng public auction finality.